Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea, no? Nakakatuwa po yung ginawa ng ating mga kababayan na nagsagawa ng takbo para sa West Philippine Sea, no? Ang dami po. Pero may mga takaw atensyon. Nakakita ko po sa mga Facebook account, no, na ang daming sumama. It's a 5K run po yata yan, no? Correct me if I'm wrong. May mga nakadamit ng atin ng West Philippine Sea. Nakita pa nga po ako ng isang larawan na ginanon po, no? Pero nandun po yung isang politiko si Tolentino. Chumichip-chip. Chumichip-chip ang taririt. At ito may papakita tayong video sa inyo mamaya. Matapang po itong kababayan nating babae. Mukhang ang ganda-ganda pa man din niya, mga kababayan. Sa aking paningin, maganda siya, no? Kasi ang ganda po ng ginawa niya, mga kababayan. Pero, bago po tayo magpatuloy, as usual, tayo pa yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang blessings at yung mga katuwang natin sa ating mga chat box tuwing may video premiere at live, no? Shout out po lahat sa inyo. Ito na po yung video papakita ko sa inyo. Shout out po dito, no? Maraming salamat sa iyo, kabayan, no? Ang ganda naman pala ni Ateng, no? Sige, sana dumami pang mga ganyan mong lahi para naman dumami ang lahi ng mga gwapo't magaganda. Di ba, Mami B? Ito po, 58 seconds, ang tapang ni ate, mga kababayan. Salamat po doon sa group chat namin nila Mami Peng. Ang dami pong nagbibigay ng juicy information doon, nakakatuwa, no? Ito po si kabayan, no? Ay, Ateng, bagong hairdo si Ateng, Ang ganda-ganda ni Ateng, Pasensya naman, Ateng, Beautiful girl. Ayan ang beautiful girl, hindi lumaki sa farm. Eto po mga kababayan. May microphone si Kuya. Dito tayo sa Malaysia. Tatry natin. Try ko iramin yung microphone niya. Tapos sasabihin ko dito sa Malaysia. Sa atin yung West Philippine Sea. So try natin Sir, can I try that? Huh? Can I try that? You want to try? Oo, I want to try. Okay. Okay, say hi. So, kayo Pilipino. Yan, sa lahat ng mga nakikinig dyan. Sa lahat ng Chinese dyan. Sa amin ang West Philippine Sea! Yeah! Woo! Yeah! Woo! Happy hour! Yes po, thank you po. Okay, welcome. Mga Pinoy! Sa amin ang West Philippine Sea! Thank you! Sa amin ang West Philippine Sea! Ayan po mga kababayan. Saludo sa iyo, Ateng. Good job. Pinanglandakan niya po sa mall ng Malaysia. Nako, sana hindi ka diyan pinagalitan ng Malaysian government. Sabagay, hindi naman gano'n nagrereklamo ang Malaysian government except doon sa in-extend kasi natin yung ating continental shelf. Pero nag-courtesy call naman ang Pangulo dun sa ambassador ng Malaysia. Nagkausap na yan, no? Friend natin ng Malaysians, no problem. Friend natin lahat yan except that freaking mga idiot na mga inchik. Stay in your lane. Give us our 200 nautical miles na exclusive economic zone and we will not bother you. Diba? Kaming mga Asian countries nagkakasundo. Southeast Asian pala, yung ASEAN. Ikaw, chuchuchu ka lang sa amin, gago ka Ateng, salamat kayo dyan, baka si Ateng, baka si Ateng single pa, ayun, Arion Tiusens. Tawagan nyo na si Ateng. Sa mga nakakilala po kay Ateng, sabihin nyo, saludo po sa inyo. Hindi ko alam pangalan niya. Shout out sa iyo, Ang galing mo. Punta ka dito. Punta ka ng Washington DC, sa East Coast. Hiramin mo rin yung megaphone ng mga nagrarally doon, mga aktivista, sabihin mo. Can I hiram that? Okay. What you gonna say? I'm gonna say something to my fellow Filipinos and those freaking Chinese. Hello everyone. I am here just to say to the Chinese people,
West Philippine Sea is for the Filipinos. Punta ka na San Francisco, punta ka ng LA. Hingi ka na lang ng pondo. Pag malaki mo, atin ang West Philippine Sea. Good job, palakpakan, saludo. RN2 cents, kontakin nyo na yon. Baka single pa si Ateng. At baka mahanapan natin ng ano yan. Pero kung double na, wag na. Exclusive na siya, exclusive. Wag nyo nang pansinin. Pero good job po, Ateng, good job. Okay? So, yun ang gusto ko isama eh. Nakakatuwa eh. Saka yung larawan na yan, tingnan nyo. Isa pang Ateng. Ateng ng West Philippine Sea. Di ba, Kai? Ito. Punta na tayo dito. Kasi, ito na namang mga inchik. Meron na naman silang disinformation campaign. Doon po sa dyaryo nilang Global Times. They're very disinformative newspaper. Punta lang kayo sa X account niyan. Nako, kung ano-anong pinagsasabing kasinungalingan yan pagdating sa ating West Philippine Sea. So eto po, sa balita ng Manila Bulletin. Sasamahan din natin ito ng GMA News kasi may nakita po akong parte doon na hindi na isama ng GMA ng Manila Bulletin. Yung claim po ng China na tayo daw po ang sumisira sa environment, lalong-lalo na dyan sa Ayungin Shoal. Bakit? Ito po. False narrative. AFP dismisses China's report on significant harm caused by BRP Sierra Madre to environment. So sabi, dahil daw sa Sierra Madre, nasisira yung kalikasan dyan sa Ayungin Shoal. Dahil nga, nabubulok, nangangalawang, gago. Ang tangang naratiba po dyan. Bakit yung mga barko ba walang mga kalawang? Kayo nga umiihi dyan eh. Di ba? Isipin ninyo. Yung mga mangingisda natin. Ilang araw dyan sa laot. Sabi may kubeta yung bangka nila. Okay na, tinan nyo yung mga bangka nila. Di ba wala namang kubeta? Saan dudumi ang mga yan? Saan iihi ang mga yan? Di ba? Yung mga barkong dumaraan dyan, sila Aurora nga, nakakakuha ng mga basura sa ilalim ng dagat. Di ba nangangalawang din yung mga yan? Ang gago! Tingnan nyo nga, anong report ang pinagsasabi nito na tayo pa ang gumawa ng panggagago sa ating kalikasan? Meron bang ganun? Tayo ang sumira sa ating West Philippine Sea. Maniwala ako. Bakit din nyo tanungin sila Elora at Kai? Yun nga pong sinasabi sa akin ni Elora, kinikwento niya, naku Brad, pag nakita mo paano mangisda sa gabi ang mga yan. Yung kanilang mga bangka na mangingisda, kung lahodin, kalkalin yung bahura, kulang na lang pati yung ganung katiting na isda na dapat hindi hulihin, hinuhuli. Tapos susundan sila ng Chinese Militia vessels nila, ng lalaki ng ilaw. Tingnan nyo na lang ginawa nila sa mga shoal natin, sa reef. Sira-sira, di ba? Tapos tayong pagbibintangang tayo ang gumawa ng significant harm sa environment dyan sa Ayungin. Gago! Bakit namin sisirain yan? Amin yan eh. Tanga-tangang mga gago. Di ba? Ito po sabi ni Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, said the July 8 report released by Chinese media Global Times was part of Beijing's foreign malign influence operation, yung malinformation warned about by AFP chief Romeo Brunner Jr. last week. Nagbigay ng warning dyan si AFP chief na matindi ang malicious information or disinformation campaign ng China pagdating sa ating West Philippine Sea. Last week, the AFP chief of staff released a statement informing everybody that we have to be very careful about foreign malign influence, about the wrong narratives being given out by Chinese Communist Party. This is one such false narrative. Ayan. Yung sinasabi niyang tayo ang sumira sa kalikasan dyan sa Ayungin dahil sa BRP. Gago. He said yan. According to the Global Times report, BRP Sierra Madre has caused damage to the coral reefs and environmental pollution. Nasaan ang report?
based on remote sensing and based on remote bakit nag-ocular ano ba kayo mismo sa dagat, sa ilalim niyan? Ha? Eh sabi lang dito, based on remote sensing and field investigation, so meaning nakalapit kayo sa BRP Sierra Madre. The survey showed a sharp decline in the distribution of Esclarzinia corals. Elora, ang bahirap banggitin, baka alam nyo nito. On the reef flat and lagoon slope of Renaud Jiao. Ano Renaud Jiao? Bako di masilog, gago! Particularly around the area where mineral vessels illegally grounded. Uwe, hindi nga kayo makalapit sa BRP Sierra Madre. Gago pala kayo eh. Di ba? High concentrations of heavy metals, dissolved in organic phosphorus, and oils were also found in the area. Uwe, kayo lang ang gumagawa niyan. Tapos ibabalik ta rin ninyo, gonggong. Along with anthropogenic disposals such as fishing nets, according to... Latang alata. Ang tindi ng naratiba, mga kababayan. Mga gunggong. Diba? Tayo pa daw ang nagpo-pollute sa kanilang teritoryo. Kailan nyo naging teritoryo yan? Ha? Ayan ba'y nasasaad sa 2016 arbitral ruling, ha? Mga freaking injut na tsekwa. Ha? Mga gago, no? Mga animal. Di sana, nung 1999 pa lang yan, eh, pati mga international environmentalists nagreklamo na. Noong pa lang, isang taon pa lang ang BRP Sierra Madre dyan na nangangalawang. Eh, wala nga eh. Kayo lang ang mga gago dyan eh. Ano lang sabi ni Trinidad? We will not give up on that ship. Ang tapang na magsalita ng ating mga AFP, mga spokesperson. Si Tariela, sige, linalabanan niya yan ha. Puntahan nyo ang ex-account ni PCG Commodore spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela ng Coast Guard. Nilalabanan niya yung Global Times. Binubutata niya yan. Oh. Nag-react din ng National Security Council. Anong sabi ni Malaya? Ha? Ito po, false and classic misdirection. Jonathan Malaya pointed out that it is China who has been found to have caused irreparable, meaning hindi na ma-repair na damage sa corals. Ha? Cause untold damage to the maritime environment and jeopardize the natural habitat and the livelihood of the thousands of Filipino fisherfolk. Malaya said that in fact, China involvements in the destruction of the maritime environment was established by the Permanent Court Arbitration in 2016. O, tingnan nyo, nandun pa pala sa 2016. He said that on page 464 of the arbitral award, it states that China has aggravated the dispute by building a large artificial islands on Mischief, inflicting permanent irreparable harm to the coral habitat of Mischief, and commencing large-scale island building and construction work in Quarteron Reef, yung Calderon Reef, Perry Cross Reef, Kagitingan sa atin, Gabin Reef, the Burgos, Johnson Reef, Mabini, and Yu Reef, the McKinnon Reef, and Subi Reef. These artificial islands now serve as Chinese military bases. Tingnan nyo, anong ginawa ninyo? Sabi nila dyan sa Mischief dati, gagawin lang pahingahan ng mangingisda. Anong ginawa? Ginawang military bases, ang dami pa pala. So, sino nag-reclaim o nag-reclaim? Sino nag-cause ng irreparable damage sa mga corals? Di ba mga China? Tapos, sa arbitral ruling, talagang pinagtiba yon. O tapos, gagawin lang, babalik na rin nila. Gago. Gusto nyo lang talagang gibain ng BRP Sierra Madre. O sige, gawin ninyo. You try it. Try it now. Anong sabi ni Trinidad? We will not give up on that ship. Sige, gawin ninyo. Sige. O ito po, nagkwento na lang dyan si Malaya. Diba? Ang dami po nilang kinulit. Ginader na mga information na kawalang hiyaan ng China dyan sa ating West Philippine Sea. Tapos tayo ang babalik ta rin. Yung latest nga dyan, no? Sa mga case, o sa Pag-asa case 1, 2, and 3, anong ginawa nila? Patay na corals eh. Nag-dump sila ng mga dead corals doon. Bakit? For reclamation na naman ang gagawin nila. Oh, mga gunggong pala kayo eh. Diba? Tanga na lang ang maniniwala dyan. Kaya nga sabi false and narrative. O, false narrative. O anong sabi ng GMA News Online? PH rejects China's accusation of environmental damage in Ayungin Zoo. O ayan. Diba? Ano ba yung gusto kong ipakita sa inyo dito? The swarming and indiscriminate illegal fishing activities of Chinese maritime militia in these areas have severely
degraded the maritime environment in the West Philippine Sea. Tulad nga po nung sinasabi ni Elora, grabe po yan. Yung manggarugal, yung, anong tawag doon? Walang panghahabas na pangingisda. Di ba? We also call for an independent third-party marine scientific assessment in the West Philippine Sea by impartial recognized experts using underwater surveys, collated satellite imagery, photo and video references, and other scientific means to establish the cause of coral reef damage and other record destruction on the maritime environment in the West Philippine Sea. We invite other Indo-Pacific nations to join the Philippines in pushing for a more united, coordinated, and sustained multilateral actions to protect and preserve the marine and land biodiversity in our region. O yun naman pala. Tayo. Tayo, gusto natin gumawa ng independent party. Mga hindi China, hindi Pilipino, kundi independent party, apolitical, no, impartial, walang kakampihan. O bakit sila hindi manawagan ng ganun? O tapos nananawagan tayo sa mga iba pang mga Indo-Pacific nations. Bakit ang China ay gumawa ng ganun? Kasi malalaman natin, mga kababayan, na ang totoong mga salaula sa ating West Philippine Sea, dyan po sa Indo-Pacific, ay ang mga Chekwa. Diba? Tapos sasabihin nila kanilang ayungin. Paano nangyari yon? Doon sa simula ng ating video, nakita nyo yung picture? How many thousand kilometers away sa kanilang nearest island yan, sa Hanan? Tayo, gano'ng kalayo yan sa Palawan, yung ayungin show? 105 kilometer lang. Pasok na pasok sa banga nating na 200 nautical miles na exclusive economic zone. Mga gunggong di ba? Eto pa, ang ginawa nila, latest to mga kababayan magsasagawa na naman ng medical mission o medical evacuation ang ating Coast Guard kasi meron pong kababayan nating sundalo diyan sa BRP na may sakit. Ano ginawa ng mga gunggong? China blocks medical evacuation of Filipino sailor near Ayungin Shoal. Diyan po yan, balita sa Manila Bulletin. Tingnan nyo yung larawan. Diba mga gago? Luging-lugi tayo. Dapat talaga damihan nyo naman yung mga rubber boats ninyo, Coast Guard. Samahan nyo ng malaking Coast Guard. Bakit ganyan? Hinarangan nila. Diba? Kailan lang report ito ng Manila Bulletin? July 9, no? China has again tried to intercept a medical evacuation of the Philippine Navy personnel near Ayungin Shoal in West Philippine Sea. Commodore Jake Tariela, PCG, spokesperson for West Philippine Sea, said the incident occurred on July 7 when a Filipino sailor on board BRP Semaradi suffered from a medical condition which warranted emergency medical evacuation. Yan, yung Medivac. Magkakaroon ng medical evacuation. AFP sought help from the PCG which deployed 2 vessels, BRP Cabra and BRP Cape Engaño to carry out the Medivac. Meron tayong isang tropa, teka muna, nawala na masama ang pakiramdam, no? Who needed to be evacuated. This was undertaken by PCG in coordination with the Philippine Navy under Western Command. Sabi ni Rear Admiral Robert Vincent Trinidad, spokesperson po ito ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. However, China Coast Guard vessels interfered. Yun na naman. The PCG faced numerous obstructing and delaying maneuvers by China Coast Guard. Mga gago Maritime Security Analyst Ray Powell said that he was able to monitor how a China Coast Guard ship with bow number 5203 and 6 Chinese maritime militia vessels blocked the PCG ship at approximately 14 nautical miles east of Ayungin Shoal. Ayan. Diba? Mga gago. Despite this, Tariela and Trinidad said the Medivac was deemed successful and the sailor was brought to Camp General Antonio Ricarte Station Hospital in Puerto Princesa. We would like to thank the Coast Guard for being part of the effort to ensure the safety and security of our people deployed on the BRP Sierra Madre. Tama naman. Congratulations po, no? Gago talaga tong mga inchik na to, no? Mga hayop, Dapat talaga, hindi lang dalawa, Gayaan nyo sila, lalaki ng kanilang mga bangka. Ito, lalo pa silang magngingit-ngit dito. Saka natin isasama dito yung napagkasunduan na ng Pilipinas at Japan. Lalo magngingit-ngit ang China dyan, no? Isik-iksi ang land natin itong West Philippine Sea para hindi kayo mabore, no? GMA News Online, PH, US, Civil Nuclear Cooperation Pact takes effect. Maalala nyo, nung nagpunta dito ang Pangulo, di ba, nag-sign in sila ng micronuclear, first time ulit. Ito na, nag-take effect na,
The United States and Philippines Agreement for Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy or 123 Agreement has entered into force, the U.S. State Department said on Tuesday. In a statement, U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said the agreement, which aimed to enhance the cooperation on clean energy and energy security, came into force on July 2nd. Ooh. This agreement provides a comprehensive framework for peaceful nuclear cooperation with the Philippines based on a mutual commitment to nuclear non-proliferation. Yung non-proliferation, yung paggamit ng mga paggawa ng mga nuclear arsenal. Pero ito, magagamit itong mga SMR, yung mga small micronuclear reactors para sa mga energy. Hindi na yan tulad ng magtatayo ka ng panibagong planta ng nuclear para ma-facilitate mo yung needs mo for energy, yung micro na lang. Kasi ano pa yan pwede mong madala di ba? It will permit the transfer of nuclear material, equipment, yung including reactors, components, and information for nuclear research and civil nuclear energy production. Civil Nuclear Cooperation Agreement provide a legal framework for exports of nuclear materials, equipment, and component from the US to another country. According to Mir, simula na to. No, maganda 'yan para hindi naman mamonopolyo nung ibang mga electric company. Tingnan nyo nga sa Palawan, palaging may brownout nandun pa yung Malampaya. How ironic, ano? Paano ka pa magkakaroon ng mga blackouts o brownout? Nandun yung ng energy. Wag ko. Tapos at mas ang taas-taas ang mahal-mahal ng bayad sa kuryente, panay na nga brownout sa amin doon sa bayan namin sa Agapo. Makita mo yung electric bill, para ka nag-grocery. Lahat na lang ipapasa sa consumer. Pati siguro pagbili nila ng Starbucks, ipapasa nila sa consumer. Mga hinayupak ng mga electric company providers, ang lakas ng lalaki ng ang kakapal ng mukha. Tingnan nyo na, hindi ako magsinungaling sa inyo. May nagpo-post po dyan sa mga FB page nung nakapollow ako sa aming bayan sa Agapo. Rereklamo sila, ang laki ng kuryente nila. Wala mo silang aircon. Tapos makita mo yung bill, para ka nag-grocery sa sa Pure Gold. Ang daming line item mo po dyan. Hindi mo alam kung ano yung kinonsumi mo dun nakonsumi ka tuloy. Hindi mo alam kung ano yung nakonsumo mo na kuryente. Hindi mo makita dahil sa dami ng line item. Ganitong charge 300, ganitong charge 500, ganitong charge ganito. Pati siguro pang good time nila naka-charge na doon Tingnan nyo, ang mahal-mahal ng kuryente, bayad ng kuryente sa Olongapo, grabe. Sa totoo lang, ewan ko kung anong ginawa dyan, Corruption to the max yata yan po ang ganda nito, Sana naman ma-develop ito. Ibig sabihin, dito sa agreement na to, ina-allow lang yung export of nuclear materials, equipment, and components from the US to another country. So, ina-allow lang natin. Di ba simula na yan? Kaya, dapat, mamaya makapagtayo dyan na naman ng nuclear facility. Parang yung sa Bataan, alam ko yung Bataan, parang nire-recalibrate yata yun. Mga maganda, Korean daw yata. I-correct nyo kung nagkakamali ako. Wag sana naman, mamaya papasok na naman yan ng Meralco, kung ano-ano, ganun pa rin. Titiba-tiba pa rin ng mga gago. Di po ba? Yung prangkisa ng Meralco is up, nakaano sa Kongreso Siyempre, sisip-sip muna yan. Pag na-aprobahan na, yun na. Ayun na naman sila. Dagdag, taas presyo. Ayan, lagi namang brown out. Tanungin nyo sa Elora, magkano bill mo Elora sa kuryente sa Palawan? Laging brown out. Mamaya 10,000. Lagi nga kaming brown out. Everyday may brown out. Sa tubig. Tragis, malakas pa yung ihi mo kaysa doon sa tulo ng tubig. Pero mahal pa rin ang bayad mo sa tubig. Ang dami ring lang item May waste management. May ganito. Inaanap na to. Anong buhay ito? Ewan ko. Yan po, mga kababayan, Kayo, anong masasabi nyo dyan, Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.